1, isang verse lang. Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse number 8. Tayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Hello, test mic. Number 8, according sa Bible, sabi ng Biblia, sa Acts chapter 1, verse number 8, ganito ang pagkakasabi. Ready, read. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and to Samaria and to the uttermost part of the earth. Ulitin ko lang. But ye shall receive power. Amen? Amen. Ang Kristiyano, tatanggap siya ng kapangyarihan. Amen. Saan magagaling? After that the Holy Ghost is come upon you. Ibig sabihin, pagka ang tao nakakilala na sa Diyos, tatanggap siya ng kapangyarihan pag itong Holy Spirit ay sumakanya na. Sabi ng Bible, and ye shall be witnesses unto me. Kanino mag-witness? Sa Panginoong Heso Kristo in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ano yung larawan nito? Yung Kristiyano pala, hindi lang sa Israel mag-witness, kundi sa buong mundo. Dapat patotohanan ng Panginoon. Let's pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon kami magkaroon ng pag-aaral ng iyong salita. Aming dalangin sa oras na ito, bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan at ganun din po pangunawa sa inyong salita. Ang bawat salita mo, Panginoon, na maihahayag, ito nawa'y maunawaan ng bawat isa at mahamon ng bawat isa sa mensaheng ibibigay mo po. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo nang may papuri at pasalamat, at hinihiling namin ang inyong banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ngayon, sabi rito ng Bible, makapo na pong lahat. Sabi ng Bible, but ye shall receive power. Sino yung tinutukoy dito? Yung mga Christians. Okay? Ngayon, ano yung power na tatanggapin nila? After that the Holy Ghost come upon you. Pagkatapos na dumating yung banal na Espiritu, makapanahan na siya sa isang Kristiyano, ang sabi ng Biblia, tatanggap siya ng kapangyarihan. Ngayon, ang title ng ating topic is Christian's Power. Amen? Ang Kristiyano meron palang power, of course. Sinabi ng Bible. Amen? Power. At itong power na ito magmumula sa Holy Ghost or Holy Spirit. Zechariah chapter 4 verse number 6. Zechariah chapter 4 verse number 6. Sa may mga sa hindi po ganong familiar sa sa Bible, assist lang po sila, ha. Zechariah, malapit po 'yan sa malapit ng Zechariah chapter 4 verse number 6. Zechariah chapter 4, sabi ng Bible, verse number 6. Sabi rito, andyan na kayong lahat. Chapter 4 verse Okay. Bago mag-Matthew. Hindi po, Malakay yung bago mag-Matthew eh. Zechariah, tapos Malakay. Hagay, tapos Malakay. Chapter 4 verse 4. Hagay, Zechariah, Malakay. Sabi ng Bible, verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Ano yung larawan nito? Hindi kalakasan, hindi kapangyarihan, kundi sa banal na Espiritu. Kaya ang isang Kristiyano na nakakilala sa Diyos, meron siyang power. Amen. Narinig niyo ba ako? Amen. Meron siyang power. Power saan? No? Sa ating introduction, power to deny themselves.
Yun yung ating titingnan dito. Meron siyang power, meron siyang kapangyarihan na hindi masunod yung sarili niya sa kanya. Kasi bakit? Meron na siyang Holy Spirit. At yung Holy Spirit, ito'y i-convict siya upang sundin niya yung Diyos. Amen? Hindi tayo masunod, kundi masunod yung Diyos. And that's denying. Kasi pag nasunod yung sarili natin, dinideny natin yung Diyos. Dalawang uri lang yan. At pag dininay natin yung sarili natin, i-deny natin yung ibig sabihin, pag dininay natin sarili natin, sinusunod natin yung Diyos. At pag nasunod yung sarili natin, dinideny natin yung Panginoon. Kaya, ngayon, meron tayong power. If we believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, meron tayong power. Power to deny ourselves. Basahin natin. Sa Acts, makikita natin dito sa Acts chapter 2. Sige. Bibilisan ko lang yung pagbabasa, medyo mahaba ito eh. Actually, sa whole chapter ng Acts ito eh. Pero ang babasahin ko lang dito, yung verse number 14, verse number 15, and hindi, verse 10 na lang, verse 10. Hindi, verse 9, yung lahat ng lahi. Sabi rito, and how here we every man in our own language, our own tongue wherein we were born, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia and Pontus and Asia, Phrygia, sabi ng Bible, and Pamphylia, in Egypt and in the parts of Libya, about Cyrene and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Ibig sabihin dito, ipinakita yung gawa ng Diyos. Pero bakit sila nakapagsalita ng ganito? Because of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nakita natin dito, hindi na sila nasusunod. Ang nasusunod na yung banal na Espiritu. Verse number 12. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Verse 13, others mocking said, these men are all full of new wine. Ano yung sinarawan nito? Mga lasing daw sila. Yun yung tinutukoy doon. But Peter standing up with 11 lifted up his voice and said unto them, ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Sabi ng Bible, but this is that which was spoken by the prophet Joel. Ano yung sinasabi ni prophet Joel? Yung kasunod na verse. Ngayon, ang gusto natin tingnan dito, yung tinatawag na self-denial. Ano yung self-denial? Yung Holy Spirit na nasusunod. Kasi bakit? Bili mo, binigyan sila ng power magsalita nang hindi naman nila lingwahe. Yung ngayon, pwede bang gawin pa ng Panginoon yun? Kasi bakit? Meron ng Kristiyano sa bawat lugar. Amen? Naglagay na ang Panginoon ng Kristiyano sa bawat lugar. Kaya yung speaking tongues, language po yun, ha? Ngayon, nakita natin dito yung tinatawag na power to deny themselves. Ito yung pangalawa, Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Sa mga pa-assist na lang po yung iba, para mabasa nila yung lahat ng verse. Philippians chapter 1, sabi ni Apostle Paul, verse number 21, isang napaka-familiar na verse sa book of Philippians. Sabi ni Apostle Paul, verse number 21 ng Philippians chapter 1. Sabi rito ng Bible, for to me to live is Christ, and to die is gain. Para kay Apostle Paul, ang mabuhay ay kay Kristo. Amen? Sino yung Kristo? Ang Panginoong Heso Kristo. At sabi ng Bible, ang mamatay sa pangalan ni Kristo ay maging kapakinabangan sa Kanya. Ano ang tinutukoy nito? Self-denial. Ang tao na nakakilala sa Diyos, hindi na siya masusunod, kundi ang Diyos na. At ito'y pinakita ng mga apostles. At maging kay Apostle Paul, sila pinakita niya nito. Ngayon, yun yung nakita natin, power to deny themselves. Pangalawang titingnan natin dito, power to pray. Meron silang kapangyarihan na manalangin. Kumusta ba yung prayer life natin? Amen? O pag di kayo nababalisa, pray. May problema, pray. May blessing, pray.
May biyaya, pray. Ano nilarawan to? Lahat ng bagay ipag-pray. At itong mga apostles, binigyan sila ng power to pray. Punta tayo sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, punta tayo sa Acts chapter 2. Verse number 42. Yan, maganda yan. Magsasanay tayo magbukas ng Bible. Amen? Ako nga, pambira, ang bigat ng binubuhat ko. Kinakarga ko doon, tapos i-deliver eh. Ginagagawa ko, yung pa kaya mag-open ng Bible, di ba? O kaya, magbukas tayo na magbukas ng Bible, masana yung kamay natin. At ito yung magandang habit. Amen? O, verse number 42, sabi ng Biblia. Verse number 42, sabi ng Bible. O, tingnan nyo, sabi dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread. And what? And in prayers. Meron silang power na manalangin. Kamusta ba yung ating pananalangin? Kaya ang isang tao na merong Jesus Christ, meron na siyang kapangyarihang manalangin. Alam niyo po, pag ang panalangin kinatamaran ng Kristiyano, isang araw, katatama niya rin magbasa ng banal na kasulatan. Katatamaran niyang umaten. Kaya sa oras na ito, dapat yung prayer natin, ito yung isa sa mga unang option pag meron tayong blessing. Unang option, problems. Ito yung unang option pag meron kang pagsubok. Ito yung unang option pag meron tayong problema kay amo. May problema sa pamilya. Kasi bakit? Sapagkat yung prayer ay nagbabago ng sitwasyon. Can change everything. Tatandaan natin, ang panalangin ay nakapagbabago ng sitwasyon. Why? Because tumatawag tayo sa pinakamakapangyarihang Diyos. Huwag natin kalilimutan yung bagay na yon. John chapter 14. John chapter 14. Maliwanag yung mensahe ng Panginoong Heso Kristo dito sa mga, para ma-encourage tayong manalangin. John chapter 14, verse number 13 and verse number 14. Sabi ng Bible, John chapter 14, verse number 13, sabi ng Bible. O, tingnan nyo po. Prayer po tinutukoy dito. Ang kausap niya is mga apostles. Sabi ng Bible, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sabi niya sa mga apostolo, ano man yung hilingin nyo sa pangalan ko, sabi ng Bible, gagawin ko, sabi ng Panginoong Jesucristo, upang maluwalhati yung Ama na nasa langit. And if ye shall ask anything, sabi ng Bible, in my name, I will do it. 2 beses sinabi. Alam nyo, isang beses sinabi ng Panginoon is, mapahalat na tayo, pero 2 yung pangako. Kaya ang isang tao nakakilala sa Diyos, hindi dapat nahihiyang manalangin. Kahit saang lugar. Huwag lang naman sa toilet. Kahit saang lugar, kahit tayo manalangin. Meron kang dinaanan ka sa kalsada, halimbawa, may nag-message sa'yo, parang may problema sa pamilya. Pray ka. Yumuko ka. Pumikit ka, tumawag ka sa Diyos. Kasi bakit? Kasi ito isang power na meron ka. Prayer. Amen? May kapangyarihan ng Kristiyanong manalangin. Lahat ba ng panalangin pinakinggan ng Diyos? Hindi. Pero pag ang Kristiyano ang tumatawag sa Diyos, kasiyahan ito ng Diyos. Pangatlong titingnan natin dito, power to deny themselves, power to pray. Introduction pa lang po ito, and power to give. Acts chapter 2. Naku, maluluma tayo dito sa mga mananampalataya ng unang panahon. Grabe talaga sila. O, tingnan nyo po sabay-sabay nating basahin. Verse number 45. Teka lang po Verse number 44 muna. And 45. Sabay-sabay. Read. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Yun ang pagkakaiba ng Kristiyano dati sa Kristiyano ngayon. Dati, kasi hindi naman mayayaman lahat yung Kristiyano
may mahihirap at nakita nila na meron ding mga ngailangan itong mahihirap, especially mga apostolo, binenta nila yung mga ari-arian nila at ibinigay ito. Saan ibinigay? Sabi rito, verse number 46, At araw-araw. and they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ibig sabihin, nung binenta nila kanilang mga ari-arian, talagang itong pera na ito ipinamigay. At dito meron silang kinain. Kasi po, noong mga panahon, nag-uumpisa yung yung mga apostolo. At kailangan nila yun. And I thank God may ginamit ang Diyos itong mga bagong mananampalataya upang mai-provide yung pangangailangan ng mga apostolo. At hindi lang yung mga apostolo, maging yung mga Kristiyano na wala na nangangailangan. At hindi tayo lahat mayayaman, pero pwede tayo magtulungan sa isa't isa. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon nakita natin dito, talagang dahil sila yung nabighani, nakilala nilang Panginoon, talagang nakita natin dito, yung tinatawag na pag-share nila ng kanilang mga ari-arian sa mga kapatiran. Kaya sa buhay natin, alam niyo ba na mas pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Ngayon, ito yung number 1. Balik tayo sa Acts chapter 1, verse number 8. Okay, Acts chapter 1, verse number 8. Marami tayong verse na babasahin. Isang linggo tayong nagutom spiritual. Kaya marapat na kumain tayo ng marami ngayon. Verse number 8 ng Acts chapter 1. Ito yung number 1. Number 1 is power to witness. May kapangyarihan. Kaya nga natutuwa ako, sabi ni Sister Marlene kanina nung umalis ito, mag-evangelize muna ako. Amen? Verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pagkatapos ng banal na Espiritu na manahan sa isang Kristiyano, sabi ng Bible, tatanggap siya ng tinatawag na kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan? And ye shall be what? Witnesses. Power to witness. Alam niyo po kung bakit kami sa Hong Kong? Upang i-witness na maging saksi kami sa Panginoong Hesukristo sa kanyang kadakilaan. Sapagkat bakit? Sapagkat ibinigay niya ang buhay niya para mamatay sa kasalanan natin at nabuhay siya para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At ito yung dapat panampalatayanan ng tao upang siya'y tumanggap ng lahat ng pangako ng Diyos. Power to witness. Meron ka power na mag-witness. Ngayon, ganito. Paano ba ako mag-witness? Gaya ng mga sinasabi natin nakaraan. Kung paano mo nakilala ang Panginoon, wala kang idadagdag doon. Yun din yung sasabihin mo, alam mo, may nag-share sa akin, at nung nag-share sa akin, talagang yung puso ko talaga is talaga nabighani sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi isa akong makasalanang tao, marumi yung buhay ko, pero nung narinig ko yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, na yung lahat ng kasalanan ko, pinagdusahan niya na, at hindi lang yun, namatay siya sa kasalanan ko, at hindi lang yun, muli siyang nabuhay, upang yung kasalanan ko ay patawarin ng Ama na nasa langit, at pinaniwalaan ko yun ng buong puso. Amen? Teka lang, nakagawa pa akong kasalanan Lahat ng kasalanan. Huwag na tayong magtira. Kasi nung namatay ang Panginoong Hesukristo, ibinigay niya lahat ng kahit na ano para mabayaran ang kasalanan po natin. Acts chapter 2. Makita natin kung paano mag-witness ito. Bibilisan ko po yung pagbabasa kasi mahaba po yung preaching natin. At alam ko, medyo nagugutom na kayo. Pagkain natin mamaya, huwag kayong mag-alala, pati merienda kasabay na. Amen? Bisa ko sa verse number 1 hanggang verse number, nabasa ko na yung 15, 16, 17. Verse 1 na lang hanggang verse number 8. Sabi ng Bible, ng Acts chapter 1. Malakas ang hangin dito. Susunod ka pa, natin ito, pabakura mo na yan, sisa. Para hindi ko nahanginan dito. I-request natin sa amo ni Sister Ao. Amen? Okay, dyan na kayo lahat. Okay, sabi rin sa Acts chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like of a fire, and it sat upon each of them, and they were filled. And they were all filled.
They were all filled, sabi ng Bible. And they were all filled, sabi dito ng Bible, with the what? With the Holy Ghost, Holy Spirit, Spirit of Truth, the Comforter, sabi ng Bible, and began to speak with other tongues of the Spirit as the Spirit gave them utterance. Ano yung nilarawan nito? Binigyan silang power na mag-witness, pero hindi sila marunong magsalita ng lengguwahe ng isa. For example na lang, yung Kapampangan, hindi siya makapag-share dito sa isang Ilocana. Ano ginawa ng Holy Spirit? Binigyan siya ng kapangyarihan yung na magsalita ng lengguwaheng Kapampangan. Itong Ilocano. Ilocana pala. Puro babae itong mga kausap ko. Ngayon, kaya ba natin gawin yun? Pag may Panginoon, walang imposible. Amen. Tatandaan natin yan. Maraming pamamaraan ng Diyos na hindi natin ganong nalalaman. Amen. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Ngayon, pinagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Tuloy natin. Verse number na tayo? Verse number 4. Verse number 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Puro Galileans yung mga apostles. Pero sabi ng Biblia, nagsasalita sila ng mga lingwahe nitong ito. For example, yung mga binanggit sa verse number 9, verse number 10, verse number 11. Iba't ibang lahi yung nandun. Why? Because binigyan sila ng Holy Spirit ng power to witness. O ngayon, ito yung tanong. Mag-iwan ako ng katanungan sa inyo. Gusto nyo bang mag-witness sa Panginoon? Amen. Amen? Amen. Ngayon, teko brother, hindi naman ako well-versed. Hindi ako magaling sa verse eh. Hindi mo problema yun. Amen. Problema ng Holy Spirit yun. Amen? Yes. Ang hindi natin problema, huwag natin problemahin. Amen. Amen? Yes. Dahil bibigyan ka lang ng problema na yan. Okay, nakuha niyo po? Amen. Problema ng Holy Spirit yun. Basta ang kailangan, may desire ka. Lord, may desire akong mag-witness. Pero hindi ako marunong. Nag-pray ka na sa Panginoon, alam na ng Panginoon yun. Hayaan mo yung Diyos ang kumilos. Ganito. Halimbawa lang ito. Mag-invite ka. Ikwento mo ang Panginoon sa Kanya. Huwag yung kapitbahay natin. Makakasuhan tayo nun. Ang Panginoong Jesucristo ang i-chismis natin. Ay, alam mo, meron akong kukwento. Ano yun? Ano yun? Ano naman ako sa kwento mo? Kasi ganito yun. Ito, totoo tong chismis. Oo, totoo ito. Gamitan mo pa ng Bible. Na ano yun? Alam mo, Panginoong Jesucristo, pinatawa ng kamatayan dahil sa'yo. Sumagot yung kausap mo, dahil lang sa akin? Oo. Pati na rin sa akin. Ay, ganun? Anong ginawa? Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, kaya siya yung pinatay dun sa cross. Nagbubo ng dugo, pinarusahan ng kamatayan ng Ama na nasa langit. Why? Because we are sinners, at ang isang sinners ay mamamatay. At nung si Jesus Christ ay nabuhay, tinapos niya na ang kamatayan. Ano yung narawan nito? Ang lahat ng tao na mananampalataya sa Kanya ay hindi na dadanas ng kamatayang espiritual. Kaya importante yung kaligtasan sa tao. Kasi bakit? Kasi ang Diyos naglikha ng tao na walang kamatayan. Because of sin, nagkaroon tayong kamatayan. Because of sin, naging makasalanan tayo. Because of sin, nalayo tayo sa Diyos. At lahat ng bagay na nawala sa atin, nais ibalik ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng isa, which is ang Panginoong Jesucristo. Power to witness. Acts chapter 8. Acts chapter 8. Acts chapter 8. Verse number 26. Bibilisan ko lang po yung pagbabasa. Sige, magkalapit lang po yan. Verse number 26. Tingnan nyo po. Ang problema natin sa pag-witness is kailangan natin maging marunong tayo sa verse. Hindi problema yun. Hayaan natin ang Panginoon. Kasi bakit dito hinahayaan nilang Diyos ang kumilos eh. Yun ang importante. Dapat pag kumilos si Lord, gawa lang tayo. Sunod lang tayo. Okay, tingnan nyo yung pagkilos ng Panginoon. And the angel of the Lord spake unto Philip. At sabi ng Bible, saying, Arise, go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem, unto Gaza, which is desert. And he arose, sabi ng Bible, and went, and behold, sabi ng Bible, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority, sabi ng Bible,
under, sabi ng Bible, Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasures and had come to Jerusalem for to worship. Isa siyang chief guard. Namamahala siya sa yaman nitong reyna. At sabi ng Bible, verse number 28, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet, then the Spirit, for the second time, una angel, pangalawa Spirit, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Minsan ba may nangungusap sa'yo gano'n? Halimbawa, meron kang nakikitang isang Pilipino, lumapit ka sa kanya. Ako niya ibig ko sabihin, Amen. sa pamilya mo, lapitan mo. Kasi bakit? Hayaan mo lang ang Diyos ang kumilos. Pag nangusap siya, susunod ka lang. At sabi dito ng Bible, ang liwanag ng mensahe nitong Holy Spirit, lumapit ka doon sa karwahe. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou? Sabi ng Bible, what thou readest? And he said, how can I except some men should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. And the place of the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb before his shearer, so opened he not his mouth. And his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Nakita niyo yun? Yung buhay niya, is taken from the earth. Ano yung larawan to? Yun yung Panginoon sa Kristo. At yan yung tinatawag na Isaiah chapter 53. Sumasagap na naman siya. Masagap na naman yung... Isaiah chapter 53. Yan po yun. Ngayon sabi dito ng Bible, and the eunuch answered Philip and said, o tingnan nyo, nagkaroon na siya ng desire na alamin. I pray thee, of whom speaketh the prophet, this of himself or of some other man. Ibig sabihin, habang sinasabi niya na, habang binabasa niya yung salita ng Diyos, nagkaroon siya ng desire. Forward. Ano yung desire niya? Ano yung desire niya? Patay niyo na lang po. Sabi ng Biblia, verse number 35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went to their way, they came unto certain water, and the eunuch said, see, here is water. What would hinder me to be baptized? Ibig sabihin, nung ipinangaral niya na ang Panginoong Jesucristo, nakita na kagad siya ng tubig. Sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Sabi niya, eto yung tubig. Ano yung magiging dahilan para kung bautismuhan mo? Verse 37, kasi ang baptism hindi mo ito basta-basta. Kung meron na tayong Jesus sa puso, pwede ka na. Sabi dito ng Bible, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Kung mananampalataya ka ng buong puso, pwede ka na. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. At sabi ng Bible, and he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Ano yung nilarawan nito? Dahil nangusap yung banal na espiritu, inutusan niya si Philip, sino taong naligtas? O ngayon, itong tanong, nakatalaga bang meron na tayong Jesus sa ating puso? Amen. Isang malakas na amen. Amen. Ngayon, kung meron ka ng Jesus sa puso mo, mag-witness tayo. Paano mag-witness? Sumunod lang tayo sa Diyos. Yes. Magbasa tayo ng Bible. Evangelize. Amen? Ikwento natin ang Panginoon. Kasi bakit? Mga mangingisda itong mga apostolo. Ano ang kinalaman nila sa salita ng Diyos? But because of the Holy Spirit, meron silang power to witness. And I believe, yung espiritu ni Philip, yung espiritu ni Apostle Paul, at yung espiritu nasa atin, isang espiritu lang. Amen. Walang pagkakaiba. And I believe, yung ibinibigay na power nito, ay tayo ibigay din sa atin. Pero ang tanong, talaga bang may desire tayo na mag-witness? Amen. O sana pag napakinggan natin itong preaching na ito, simula bukas o mamaya, kung wala pang magkakakilalang pamilya natin, mag-umpisa na tayo. Kasi bakit? Kasi one day, mamamatay tayo. At yung one day na ito, alam niyo yung problema ng tao? Itong one day na ito, hindi natin alam. Maybe, hindi natin alam, maybe bukas. Di ba? Maybe next month, maybe next year. Maybe mamaya. Babalik kami ng Hong kaya huwag kayo sumabay sa akin. Pwedeng kunin ako ni Lord.
sana. Amen? Pwedeng kunin ako ng Panginoon. Pero dapat bago ako kunin ni Lord, magawa ko yung nais niya. Ang isang Kristiyano, ang unang layunin niya is to witness. Amen. Kung paano siya naligtas, ganun din. Remember yung gathering man? Yes. Lalo itong taong ito talagang pinahihirapan ng Diablo. Mm. Matagal nang nasa kanya, pero nakilala niya ang Panginoon. Gusto niya sumama sa Panginoon. Sama ako sa'yo. Sabi ng Panginoon, hindi ka pwede sumama. Manatili ka dito. Sabihin mo sa mga tao dito na kinaawaan ka ng Panginoon at gumawa ng mga dakilang bagay sa'yo. Alam niyo, ginawa ng tao, pinatotohanan niya sa buong lugar. At pinagtatago yan ng Panginoong Jesucristo sa lugar na yun nung bumalik siya. Sabi ng Bible, matagal na siya naghihintay sa Panginoon. Bakit? Kasi meron siyang iniwanan na magpapatotoo sa madilim na lugar. Amen. At ang mundo ay madilim. Kailangan ng liwanag. Sino yung liwanag? Kristiyano ang liwanag. Amen. Pangalawa, na titignan natin dito, hindi lang power to witness, power to unite. Amen. Naku, importante ito. Sa isang pamilya, pag walang unity, problema yon. Amen. Di ba? Yes. Bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa? Dahil wala ng unity. Gusto nung babae, ako ang hari. Gusto naman ng lalaki, ako ang hari. Walang pagkakaisa. Di ba? Walang Kasi meron maunawa yung lalaki, ako ang hari, sinabi ng babae, di ikaw na hari, gusto mo, reyna ka na rin eh. Di po ba? Ibig sabihin, pag walang unity sa loob ng bahay, sira ang pamilya. Amen. Lalo sa loob ng church. Amen. Pag walang unity, ba't natin yung susundin si pastor? Kamaya mo sa buhay niya. Di po ba? Ngayon, binigyan tayong leader. Dapat itong leader ang masusunod. Kung salita ng Diyos ang sinasabi ng leader, ha? Yes. Maliwanag po, pag salita ng Diyos, ang trabaho natin is what? Is to obey, and obey, and obey. Susunod lang tayo. Amen. Kaya power to unite. Mababasa natin yan dito. Tingnan niyo po, ha? Basahin natin. Power to unite. Una, they grew together. Letter A, they grew together. Basahin natin. Ang ganda ng pagkakaisa nila, no? Verse number 42. Sabi ng Bible. Verse number 42 ng Acts chapter 2. 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread. Sabi ng Bible, verse 41 pala, 41. Sabi ng Bible, verse 41, 42. Then they that gladly received His word were baptized, and the same, sabi ng Bible, same day, there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And in fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Ngayon, yung makikita natin dito. At sabi dito, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ano yung naraman nito? Sabay-sabay silang lumago. Kasi bakit? Meron silang pagkakaisa eh. Di ba? Mag-witness ako. Mag-witness tayong lahat. Amen. Amen? Aawit ako sa Panginoon. Umawi tayong lahat sa Panginoon. Amen. Magpe-pray ako. Manalangin tayong lahat sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi lang yun. Mahaba ito. Oh. Hindi lang yun. They grew together at they continued steadfastly. Ibig sabihin, mga bata sila sa pamilya ng Panginoon. They continued and began to grow in grace. Sabi nga ng Bible sa 2 Peter chapter 3 verse number 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Doon tayo lalago saan? Sa grace. Asan yung grace? Ito yung grace sa harap natin. Yung salita ng Panginoon. Pangalawa, yung letter B, they fed upon the word together. Verse number 42 says, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ano yung apostles' doctrine? That is the word of God. Alam niyo kung bakit dumami kagad yung totoong mananampalataya yun, ha? Kasi bakit? Nakikinig sila sa apostolo dahil sinasabi ng apostolo ang salita ng Diyos. Sabi rito,
And they continued steadfastly the apostles' doctrine. Nakadepende sila sa turo ng mga apostolo at ang malaking kailangan ng mga anak ng Diyos sa ngayon ay ang turo ng salita ng Diyos at matuto dito. Without the Word of God, hindi tayo magiging malakas, hindi tayo magiging matatag, hindi tayo magiging matibay. Kaya kailangan ng salita ng Diyos. Kahit pagod ka, open mo yung Bible mo. Basahin natin bago matulog. Kasi bakit? Sapagkat pinakain mo buong maghapon ng katawan mo, ikawawa naman yung espiritu natin. Kung hindi tayo magbabasa ng Bible, bago tayo matutulog. And then, 2 araw, hindi ka pa rin nagbasa ng Bible. 3 araw, hindi ka pa rin nagbasa ng Bible. Dumating ngayon yung pagsuko. Tagalit ka na agad. Kasi bakit? Kasi mahina yung espiritu. Correct. Kailangan natin ng, sabi nga ng Bible, the flesh is weak. Mahina ito sa kasalanan. But the spirit is ready. Ano yung ready? Willing. Willing, pero ang katawan ay hindi. Pangatlo, natitingnan natin to, letter C. 7 lang ito. Letter C. They spend much time together, katulad dito. Amen. Naniniwala ako, walang nagmamadaling umuwi dyan. Wala naman. Kasi bakit? Importante yung fellowship. Yes. Nasa Bible din Hindi yun. po, yung bago ako sa Macau, inaabot ako ng madaling araw, may pasok pa ako inabukasan. Huwag naman tayo magpaabot ng madaling araw ngayon. Matatanggal kayo sa trabaho. Ha? Hindi, meron kasing mga preacher doon at nakaka-fellowship po, tinuturuan ako. At malaki utang na loob ko sa mga preacher doon, sa mga pastor doon sa Macau. Ano po? Kasi bakit? Handa silang magturo. As Christian, bagong believer, ang trabaho natin dapat handa tayong pakinig. Amen. Amen? Amen. Parang sa school, Yes. si ma'am, turo ng turo. Yung dalawa, laro ng laro. Ito na, dumating yung exam. Wala Bakit isasagot. dalawa, hindi bumagsak yung dalawa? Hindi nag-aaral. Hindi nakinig eh. Kaya makinig tayo ngayon. Huwag natin palampasin yung pagkakataon sapagkat napakaganda ng topic natin patungkol sa Holy Spirit. Ano? Sabi ng Bible, no, they spend much time together. Basahin natin. They continue in fellowship. Sabi ng Bible, basahin natin. They continue in fellowship. Acts chapter 2, balik tayo doon. Sabi dito ng Bible, oh, Dumating. Tulungan niyo ako maghanap. Chapter 2 verse. ayun yung pinaka-fellowship nila, yung breaking of bread. At hindi lang yun, yung Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at pagsama-sama. sabi dito, and they continuing daily with one accord in the temple. Amen? Sabi dito ng Bible, and breaking of bread from house to house, they eat their meat with gladness and singleness of heart. May katapatang puso. Kaya pag-araw ng Sunday, may fellowship tayo. Amen? Amen. Worship tayo sa Panginoon. Huwag tayo maiinip. Amen? Amen. Malakay chapter 3, yan yung pinakahuling book sa Old Testament. Malakay chapter 3, verse number 16. Pinakahuling book sa Old Testament. Bago mag-Matthew. Verse ano? Verse number 16 ng chapter 3. Andiyan na kayo lahat? Chapter 3. Sabi ng Bible, verse number 16. Then they that fear the Lord, hindi mga may takot sa Diyos, spake often one to another. Ibig sabihin, itong may mga takot sa Diyos, ito yung mga may relasyon sa Panginoon, nag-uusap-usap sila bawat isa. Ang pinag-uusapan nila sino? Ang Panginoon. At yan yung fellowship na maganda. At sabi dito, tutuloy ko lang, one to another, and the Lord hearkened, sabi ng Bible, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that fear the Lord, and that thought upon His name. Hindi ko, magandang fellowship yung Diyos ang pinag-uusapan natin. Pansinin nyo, pag nag-uusap tayo patungkol sa Panginoon, lumalakas yung spirit natin, na-activate yung ating spirit. Amen. Amen. Pang-apat, they remember the Lord's death. Sa kanilang fellowship, they remember, sa kanilang pagkakaisa, they remember the Lord's death. Ano yung tinutukoy natin dito? Tells us that they remembered Him in breaking of bread. Ano po yung bread sa Bible? Yun yung body ng Panginoong Jesus Cristo. Yes. Sabi ng Bible. Punta tayo doon sa clip, no? Pero bago yan, babasahin ko lang ito. At sabi ng Bible, breaking of bread. Ito ang puso ng kanilang pagsamba.
ito dapat ang maging puso ng bawat isa sa atin na maging sentro natin ay ang Panginoong Diyos na nasa langit. Luke chapter 22. Luke chapter 22. Verse number 19 and verse number 20. Lord ng Matthew. Nandiyan na kayo lahat? 22:19. 22:19 and verse number 20. 22:19 to 20. Subalit, Oh, ito na. iningatan Sabi ni dito. Maria. And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is what? My body, which is given for you. This is do in remembrance of me. Likewise also, the cup after the supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Anong tinutukoy dito? Alam niyo po, sa baptist, meron tinatawag dalawang ordinansa. Yung isa, yung baptism, pangalawa, yung supper, Lord's Supper. At kasama yan sa ating discipleship. Sa lesson 7 po yun. Malapit na natin itapik yun kasi meron po kaming kung mga free kayo, every Wednesday, meron kaming Bible study. Every 10:30 po yun ng gabi. At dito tayo nasa lesson 4, doon kami nasa lesson 7 na kami. Natapos na kami. Ha? Ng gabi po. 10:30 ng gabi. Wednesday. Gusto mo sumama? I-add kita sa group. Mamaya, pag-usapan natin mamaya, ha? Paalala niyo sa akin. Ngayon, punta tayo rin sa 1 Corinthians chapter 11. Binanggit din po ito. Kaya ang baptist, meron tinatawag na Lord's Supper po yan. Bago magmahal na araw o mahal na araw. Sa Corinthian verse number 23 and 24. Corinthian? 23 and 24. 11. 1 Corinthians, ha? For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, sabi ng Bible. And when he had given thanks, he brake it and said, Chapter 11. Take it, 23 to 20. this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Kaya dito nakikita natin sa Acts chapter 2, balik tayo sa Acts chapter 2, meron tinatawag doon na breaking of breads. Ano yung inaalala nila? Yung sinabi ng Panginoong Heso Kristo. Corinthian 11. Amen? Ngayon, hindi lang yun. They remember the Lord's death. Ano po? Panglima, they prayed together. Verse number 42 ng Acts chapter 2. Sabi ng Bible, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread. Sabi ng Bible, in what? And in prayers. Yun ang isang maganda. Kaya dito, pwede tayo mag-pray dito. Kahit nasa park tayo. Amen? Amen. Kasi yun ang isang layo din ng isang Kristiyano. Sabi ng Biblia, call unto me. Walang sinabi po doon ng Panginoon ng lugar. Pero yung tamang lugar, sabi ng Biblia, house of prayer, that's the church. At meron inutos din sa Bible sa loob ng group. At meron tinatawag na prayer din naman, yung tinatawag na corporate prayer. Yung nakulong si Apostle Paul, Apostle Peter, di ba na meron silang corporate prayer at dininig ng Panginoon. Yun, ang isang nakita natin dito. Ang topic natin dito, power to unite. They prayed together, sabi ng Bible. Ang gandang pagkakaisa at fellowship na ito. Ang buong kapatiran ay nagdarasal, nananalangin, dumadaing, tumatawag sa Panginoon. Para saan? Para sa ikaulat at ikalalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesu Cristo. Amen? First day, 3,000 and dinagdag. The next day, 1,000 na naman. The next day, ang dami. Gusto niyo dumami tayo dito? Amen. Mag-witness tayo. Mag-invite tayo. Amen? Amen. Gusto niyo bang maluwalhati ang Diyos sa atin? Mag-witness tayo. Amen? Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Panguli, they shared together. Sabi rito, ay di pala panguli. Pangalawa sa huli, they shared together. Verse number 44 and verse number 45. Sabi ng Bible, and all that believed were together and had all things common. Sabi ng Biblia, sabi ng lahat ng bagay is sa pangkalahatan. Sabi nito verse 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man at need. Ibig sabihin yung sinabi sa may verse number
44 and 45, ano? Ang lahat ng bagay na sa kalahatan. All things, sabi rito. Ngayon po, meron silang sharing. Amen? Verse number 45. And sold their possessions and good and parted them to all men as every man. At di na naramon ito. Yung mga Kristiyano dati hindi mararamon. Amen? Hindi siya maramon. Handa silang magbigay para saan? Para sa ikaluluwalhati ng Panginoong Jesucristo. Acts chapter 20. Verse number 35. Alam niyo po, napakagandang verse po nito. Sinabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 20, verse number 35. At itong verse na ito is talagang isa puso na. 20:35. O sabi nito verse 35, andyan na kayo? Amen. Okay, sabi dito, I have show you all things how that so laboring ye ought to support the weak. Ang sabi ng Bible, sino ba yung pinatinutukoy dito? Ito yung talagang nagkukulang financial. And to remember the words of the Lord, how He said, it is more blessed to give than to receive. Mas magandang magbigay kaysa tumanggap. Mas pinagpala ang nagbibigay kaysa tumanggap. Panguli, hindi lang yun. They rejoice together. Yun ang maganda, merong pagkakaisang mag-witness, merong pagkakaisang manalangin, merong pagkakaisa silang alalahanin, yung tinatawag na death ng Panginoong Jesucristo, yung supper. Hindi lang yun. Dahil yung pagkakaisa sila, ang nagtapos, saan? Sa kagalakan. Gusto ba natin magkaroon ng kagalakan ngayon? Yes. Magkaisa tayo dito sa Hong Kong. Ano daw ang pagkakaisa natin? Patutuhanan natin ang Diyos na buhay ang Diyos ang buhay. Verse number 46 and verse number 47. Sabi ng Biblia, Acts chapter 2. Andiyan na kayo lahat. Amen. Wala pa po ako, sorry po. Sabi rito, 46 and 47. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat. What? With gladness. Dito lang, meron ng gladness. At sabi ng Bible, and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nagsalitang gladness, sila'y talagang nasisiyahan, nagagalas. Amen? May dalawang uri kasi ng kagalakan sa mundo. Merong kagalakan sa mga material na bagay, at merong kagalakan na nagmumula sa Panginoong Diyos na nasa langit. O ngayon, saan ang gusto mo doon? Yung kagalakan na panandalian lang? O kagalakan na nagmumula doon sa langit? Yun ang Nasa totoong langit. kagalakan. Amen. Kaya sa oras ito, sino ba gusto tumanggap ng kagalakan? Amen. Gusto natin tumanggap ng kagalakan talaga, kailangan natin si Kristo. Amen. Magkaroon tayo ng pagkakaisa dito. Ay, ganito yung gusto ni sister. O, pag-usapan natin yan. O, ganito ang ano natin. Pag-usapan natin yan. Dapat may pagkakaisa. Hindi salong-salungan. Amen. Amen? Merong pagkakaisa. Okay? Pangalawa. Pangatlo na tayo, no? Pangatlo. Number 2 yun eh. Mga sub-points lang yung binasa natin. Number 3. Number 1, ano yung power to witness. Number 2, power to unite. Ito yung pangatlo. Power to overcome the world. May kapangyarihan ka na mapagtakumpayan ang mundo. Ano ba yung mundo? Yung gawa ng mundo. Ang gawa ng mundo is kasalanan. Amen. Ano ba yung mga gawa ng laman? Adultery, fornication, drunkenness, ilan lang po yan. Anger, wrath. Amen? Paano mapagtatagumpayan yung bagay na yan? 1 John chapter 2. Ano tayo sa 1 John chapter 2? Verse number 13. And verse number 14. Sa bandang huli po yun. Anong verse po? Bago mag 1 John. Hindi, bago mag ano, meron pang isa, First John chapter 2 verse ano? bago mag June. 1 John muna. John chapter 2 verse ano? 1 John. First John Chapter 2, verse number 13 and verse number 14. 13, 14. Amen? Amen. Sabi ng Bible sa 1 John chapter 2. Nandiyan na kayong lahat? Amen. Sabi rito, Right. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men,
because ye have overcome the wicked one. Ulitin ko, merong power ang Kristiyano na mapagtagumpayan ang mundong ito at maging yung si Satanas. I write unto you, little children, because Your sins. because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God, sabi ng Bible, abiding in you, and ye have what? Overcome the wicked one. Sino yung wicked one? Si Satan. Siya ang Diyos ng sanlibutan. Huwag niyong kalilimutan, si Satan ang Diyos ng kalibutan. Ng sanlibutan. Ngayon nakita natin sa litang overcome, chapter 4. Punta tayo sa chapter 4. Dito rin book. Chapter 4. John? First John chapter 4. Verse number 4. Sabi ng Bible. Verse number 4 ng chapter 4. Sige, sabay-sabay natin basahin. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you, than He that is in the world. Ibig sabihin, sabi ng Bible, ye are of God, little children, and have overcome them. Sino yung tinutukoy dito? Because greater is He that is in you. Sino yun? That's the Holy Spirit. Sabi niya, than He that is in the world. Sino yun? Si Satan. Yung Holy Spirit, yun yung tinutukoy dito. Greater is He that is in you. Ngayon, meron tayong power to overcome the world. Kailangan mapagtagumpay ito kasi bakit? Kasi yung gawa nito kasi hindi maganda. Diba? Pagsisinungaling, alam mo na, white lies kasi numalingan pa rin. Yan ang gawa ng mundo. Verse number 14 ng chapter 5. Verse 4 pala, verse 4 and verse number 5. Tingnan nyo. For whosoever is born of God, overcometh the world. O ngayon, paano ikaw na pinanganak sa Diyos? Ito yung tinatawag na nanampalataya sa Panginoon, Yeso Cristo. Amen? For whosoever is born of God, overcometh the world. And this is the victory, sabi ng Bible. Hindi rin nyo, overcometh that, victory pa. That overcometh the world, even our faith. Who is that overcometh the world? Ito na. But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sino yung tao na yun? Ito yung mga taong tinatawag ng mananampalataya ng Panginoong Yeso Cristo. Ito yung mga pagtagumpayan ng mundo. Lumarating din sa iyo, huwag kang mananatili sa pagsunod. Pero makapangyarihan na nasa iyo. That's the Holy Spirit. Pagsubok, problema, dadaan yan. Pero tatandaan mo, sabi ng Bible, sino yung magtatagumpay sa mundong ito? Siya nasasampalataya sa anak ng Diyos, which is yung believers. Tanong, nananampalataya pa tayo sa Panginoon? Amen. Isang malakas na amen. Amen. Panghuli, power to do spiritual things. Meron kang kapangyarihan na gawin yung mga bagay na espiritual. Ano may mga bagay na espiritual? Katulad ng kapangyarihan na magmahal. Umibig. Yan ang unang bunga ng espiritu, pagmamahal. Pabira itong tao ito, inaaway ko na pero hindi pa rin nagsasalita. Itong tao ito, binababa ko na pero okay lang sa kanya. Nananahimik. Kasi bakit? Kasi may pagmamahal. Sabi ng Bible, pray them. Sabi ng Bible, yung nagpe-persecute sa iyo. Amen. Meron kang kapangyarihan na magmahal. Pabira naman itong amo ko, tama ko, mali sa kanya eh. Diba? Wala tayong magagawa, amo yun eh. Ang trabaho natin is sumunod sa amo. Amen. Pangit man ang ipinakikita o hindi. Alam niyo po, matagal na ako sa trabaho. Ito yung encouragement sa inyo. One time, pinag-part-time ako ng amo ko sa grocery niya. Eh ngayon, ano na pa, sarado namin is 12. Siguro dumating yung amo ko 11. Eh palakad-lakad ako doon kasi wala na akong ginagawa eh. Ngayon, ang akala ko, ang expected ko, hindi naman nanonood ako ng Facebook yun eh. Kaya hindi niya naman akong ilindihan eh.
expected ko kung halimbawa nga pagpapahinga niya kasi yung amo kong babae talagang pinagpapahinga ko lagi mo. Pagdating ng amo kong lalaki, good evening sir, sabi sa kanya gano'n. Good evening sir, gano'n. Klinda, ano raw, inisip ko daw yung taas. Pagod na ang kalalakad, para bang, na-discourage ako. Pero habang nagbabasa ako ng Bible, sabi ko lang ng Biblia, servants, obey your masters Yes. in all things. Yes. Amen. Ibig sabihin, servants tayo yun. Yes. Maging masunurin tayo sa ating mga amo sa lahat ng bagay. Amen. Pag halimbawa, nagagalit sa'yo, mag-pray ka na lang. Makinig na lang tayo. Wala tayong right para makipagsagutan sa Kanya. Amen? Ngayon, power to love. Hindi lang yun. Ito ang maganda rito. Power to do good. Pwede pala akong gumabuti kasi may kapangyarihan ka eh. Amen. Example lang, si Darna, itinago yung bato, hindi niya magagamit yung power. Hindi ba? Oo, sila. Eh ngayon, meron tayong Holy Spirit. Pakontrol tayo upang yung power niya manguna sa atin. Katulad ng paggawa ng mabuti. Alam niyo po, pag gumawa tayong mabuti, huwag tayong umasa na meron pa kapalit dito. Yes. Kasi bakit? Hayaan Sasaktan mo ka ang Diyos lang. ang mag-reward. Amen. Dahil pag nag-reward ang Diyos, openly, sabi ng Bible, ibibigay ng Diyos. Kasi bakit? Yun yung ginawa mo, one day gagawin ka ng mabuti. Gusto mo bang gawan tayo mabuti? O sabi ng Bible, kung ano yung ginagawa mo, yun yung anihin natin. Kaya mag-start na tayo ng mabuti ngayon. May taong masama para sa atin, gawin natin ng mabuti. Amen. Do good to them that hate you according sa Bible. Hindi lang yun. Power to do good, power to forgive. Amen. Alam mo, yung biyanang ko talagang lagi na lang ako inaano niyang biyanang ko na yun eh. Magpatawad tayo. Diba? Si Pilas, si Balae, si Vincent, si Mrs. Ay, pala niyo po yun ha, edit niyo yun ha. Sometimes, diba? Merong pagtatalo. Merong pagtatalo, diba? Pero meron kang kapangyarihan magpatawad. Pag nagpatawad ka, talo ka, hindi panalo ka. Amen. Paano ba magpapatawad? Kalimutan yun. Forgiveness is to let out, not to let in. Yes. Alam mo, sa totoo lang, bati na kami. Okay na sa akin yun, pero ayoko siyang makita. Hindi totoo yun. Di ba? Hindi ka, Pinatawad ko na siya, pero ayoko siyang makita. Hindi mo kasi pinatawad. Alam niyo po, pansinin natin dito. May mga verse sana yun eh, pero aaba po tayo eh. Basahin niyo na sa Matthew chapter 18, yung verse number 21 hanggang verse number 36. Nandun din Yung pagpapatawad. Lagyan ko na ng konting paliwanag po yun. Ganito po yun. Merong isang alipin at merong isang hari, yung kanyang amo. Meron siyang utang, 10,000 talents. Hindi ko tanda kung 10, basta malaki yung ulang niya. Oo, malaki. Ngayon, nung wala, sabi nung amo niya, benta mo yung asawa mo, anak mo, ari-arian mo para mabayaran mo ako. Ano ngayon sabi niya? Lord, have patience with me. Ngayon, dahil naawa sa kanya, pinatawad siya. Ngayon, yung isang kapwa niya, alipin, may utang sa kanya, 100 lang. 100, parang 100 talents, o 500, parang ganon. Alam mo, ginawa niya? Hindi niya pinatawad. Siningin niya ito. Ano sabi nung niya? Kung ano yung sinabi niya, ganun sinabi sa kanya, have patience with me. Alam mo, ginawa niya? Sinakal niya pa. Bayaran mo ako, kinulong niya. Hanggat di mo ako binabayaran, hindi kita, parang kinulong niya. Alam mo, nalaman ng amo. Galit na galit sa kanya. At dahil hindi siya nagpatawad, sabi niya, hindi mo kinakawaan yung kapwa mo alipin na katulad ng kaawaan na pinagkaloob mo sa'yo. Ano yung larawan nito? Pag hindi tayo nagpatawad, tayo patawarin ng Diyos. Amen. Yes. Naniniwala ka doon? Amen. At naniniwala ako na ang isang Kristiyanong may Diyos, merong kapangyarihan magpatawad. Tawad. Amen. Baka naman may sama pa tayo ng loob. Wala na. Ha? Baka naman may sama pa tayo ng loob hanggang sa ngayon. Ganito, meron tayong mga hindi maganda sa puso natin, ulit-ulitin ko, pag nanalangin tayo sa Diyos, hindi pakinggan ng Diyos ang panalangin. Yes. Bakit? Kasi merong hindi tama sa puso natin. Amen. Pag merong kasalanang nakatago sa ating puso, hindi makikinig ang Diyos. Amen. Dahil kailan hindi mananahan, Kaya hindi makikinig ang isang iba. Diyos sa isang tao na may nakatagong kasalanan sa puso. Amen. Importante yon sa ating panalangin. Dapat malinis ang ating puso. Sabi ng Biblia, if my people which are called by my name shall humble themselves.
Kasi pag halimbawa may galit ito, merong kasalanan ito, ang pumapasok yung pride. At hindi kailanman makikinig ang Diyos sa isang tao mapagmataas. At makikinig ang Diyos sa isang tao nagpapakababa. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay Diyos na mapagkumbaba. Kaya tatandaan natin, meron tayong kapangyarihan magpatawad. Pangapat, power to live in truth. Kapangyarihan na mamuhay sa katotohanan. Sabi nga ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Yes. Ano po ibig sabihin, no? Marami pong hindi nakakunawan yung verse na ito eh. Yes. What is the truth? That's the word of God. Pag pinaniwalaan natin salita ng Diyos, doon tayo magiging malaya. Amen? Ngayon, balikan natin ito. Ibig sabihin, meron tayong kapangyarihan na mamuhay sa katotohanan. Alam niyo po, halos buong buhay ko nasa kasinungalingan ako. Sa kayabangan, sa pagmamataas. Gusto ko, ako yung magaling eh. Pero alam po, nakilala ko ang Diyos. Ginawa niya akong matuto. Amen. Na ano? Matuto na mamuhay sa katotohanan. Dahil ang buhay ko, yung buong buhay ko, hanggang 40 years old, puro na lang kasinungalingan. At alam nung asawa ko yan, nanonood siya. I love you. Laksa. Malapit na kaming magkita. Totoo po yun. Ibig sabihin, pag nasa kasinungalingan ng buhay mo, kahit kailan ang Diyos hindi mananahan. Kasi bakit? Because He is God of truth. Yes. Sabi It's ng Bible, holy. I am the way, the truth. And the holy one. Amen? Kaya, meron tayong kapangyarihan mamuhay sa katotohanan. Why? Because of the Spirit of God. Amen. Ang Diyos sa patuloy ng mensahe. May kapangyarihan ka. Amen. At gamitin mo ang kapangyarihan. That's glory. Panguli, pinakauli sa lahat. Power to live in peace. Yes. Yan. Sawa ka na ba sa buhay na galit? Live in peace. Buhay na mundo? Buhay na walang pagmamahal? Kailangan mo si Jesus. Amen. At sabi ng Biblia, peace, my peace, I give Give to you. not as the world given. Give I have to you. Si Jesus lang ang pwedeng magbigay ng kapayapaan at makakabuhay tayo ng payapa. Ang pangalawa, sa bunga ng Espiritu o pangatlo, sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love, Love. joy, and what? Calm. Peace. Pangatlo yun. O kaya pwede meron tayong kapangyarihan mamuhay ng payapa. O kailangan natin gamitin ang ating kapangyarihan. What is our power? That's the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen? Yes. And then sa ating pagtatapos, meron tayong kapangyarihan na luwalhatiin ang Panginoon Diyos. Amen. Meron tayong kapangyarihan, power to glorify God. Amen. Lahat ba ng tao maluluwalhati ang Diyos? Hindi. Hindi. At meron kang power because meron kang spirit na nagmula sa Diyos at siya lang ang pwedeng magbigay ng kaluwalhatian sa Ama na nasa langit. At tuturuan tayo ng Holy Spirit na luwalhatian ng Diyos Ama na nasa langit. Ngayon, sa oras na ito, ibinigay na sa atin Amen. yung kapangyarihan. Kailangan itong kapangyarihan na ito ay gamitin. Una, mag-control sa atin. Kasi bakit? Upang ang katawang ito hindi manguna sa atin. Amen. At ang Espiritu ang manguna. Pag-pray ako ngayon, lapit tayo sa Panginoon na may pagpapakababa, yumuko tayo. At aminin natin kung tayo ay merong pagkukulang sa Diyos. Let's pray. Ama naming Diyos,